we have favor in Jesus. Ang sabi sa Proverbs 22 verse 4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Ang makahulugang buhay ay masaya, makulay, at walang maraming multong kinatatakutan. Ang mga humble na tao have a higher quality of life because they have less tension. Bakit importante to remain humble in spite of success? Dahil ang ating success is not our own doing, but a product of many people's contributions. Nakakatuwang marinig sa mga taong sobrang successful na hindi nila inaako lang mag-isa yung success, na it takes a village or a country to be successful. For example, may isang taong sikat na ngayon. Hindi niya kinakalimutan na narating niya yung narating niya dahil tinulungan siya ng maraming tao sa paligid niya. Either pamilya niya, kaibigan niya, mga staff, mga PA, o kung sino-sino pang mga tumulong para marating niya yung success na yon. Dahil walang nagtatagumpay na mag-isa lang siya. Kung iniisip nating matagumpay tayo dahil lamang sa sarili nating sikap, hindi totoo yun. Pwede ba tayong magtagumpay kung walang nagbigay sa atin ng chance? Or kung hindi tayo inendorso o ipinakilala sa ibang tao? Maging mapagpakumbaba because success is only a matter of time and chance. Maaring sikat ka ngayon, pero may darating na mas sikat sa'yo. Maaring maganda ka ngayon, pero may mga taong mas maganda sa'yo, o kaya ay mas matalino, mas payat, mas matangkad, laging may mas. Kaya dapat manatili tayong humble, maging mapagpakumbaba. May mga tao talagang sineswerte lang at yung iba naman ay minamalas. Nagkakataon na tayo ay nasa tamang lugar at tamang panahon. Hindi rin guarantee na ang isang taong successful ay laging ligtas at masaya. Kasi minsan, kung kailan lumaki ang bahay niya at yumaman na siya, o kaya ay naging 5 stories yung kanyang bahay, kaso nga lang, biglang nasunog, tapos nakulong siya sa loob. Ibig sabihin, nung una sinuwerte, pero minalas din. Kung minsan yung mga nakatira sa barong-barong, sa mga giba-giba, pag nagkakasunog sila, nakakatakbo kaagad ng bahay. Kasi bungalow lang, 1 floor lang, wala pang rehas yung mga bintana. So nakakaligtas sila. This is just an example. Kung minsan yung iba naman kung kailan nagka-sports car dahil ang bilis-bilis magpatakbo, na-aksidente. Yung iba nakakabili ng extra condo dahil sa dami ng pera, na ibahay tuloy yung kerida doon. At paano ba tayo nakakatiyak na yung ating tagumpay na tinatamasa ay hindi babawiin? Huwag nating lilimutin that success is not a guarantee ng ating morality or righteousness. It is a favor from God. Favor lang yan galing sa Panginoon. Even when we are ungodly, kung minsan, God in His graciousness still favors us with success. Minsan may mga tao mariringgan tayo na, bakit ang successful niya? Masama naman yung ugali niyan. O kaya, bakit nanalo yung kandidatong yan magnanakaw yan? O kaya, bakit crush mo siya hindi naman siya maganda? Kasi minsan, may favor sila galing sa Panginoon. Hindi natin alam. Maybe they did something right sa buhay nila, kaya may favor sila sa Panginoon or sa tao.
Kaya importante that we remain grounded and humble. God bless us all.